faithful Father. Amen? Na Panginoon ay hindi nagbabago ang Panginoon. Tama? And we thank the Lord na siya po yung tatay po natin. Siya yung ating Ama na kinikilala na mayroong Diyos. Amen? At sabi po sa awit ay siya po ay tapat po sa atin. Amen? Thank you Lord for that. Okay, tayo po mag-aral po ng salita ng Diyos. And sabi nga, wala tayong Sunday school this morning dahil diretso tayong worship dahil gusto natin bigyan ng time yung mga ladies sa pong preparation mamaya o yung uwi pa siguro at magluluto pa, meron silang ladies fellowship, meron kayong gagawain mamayang hapon, yung iba mag-order pa, magpapalitsyon pa. So ayaw naman namin madaliin yun. So gusto namin ay magiging kayo ng time. Amen mga kapatid? At ako hindi sana ako a-attend, pero kung nandito lang ako wala akong kausap. Sabi ba rin, punta rin kumakain para magpapalitsyon. Diba? Si brother, sister siya, hindi mo nakapunta dito. Kailangan natin yung brother kasi. Diba? Tapos no, kami na lang. And then, pag-pray po natin, amen? And panalangin natin din this fellowship no, and nawa ay gamitin lagi ng Diyos yan to strengthen our fellowship. Amen po ba? At gamitin ng Panginoon. Okay, tayo po na ay tumayo. Tayo po ay mag-aral po ng salita ng Panginoon. Okay. So, buksan po natin yung Bible po natin sa 2 Corinthians chapter 8. So, ito ay then Acts chapter 30 verse 35. 2 Corinthians chapter 8 verse 1. Okay. And hanggang verse 9 dyan. Sabi ng Bible dyan, nakita nyo na? Amen. Okay, sabi ng Bible, moreover, brethren, we do you to wit the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. How that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. For to their power I bear record, yea, and beyond their power they were willing of themselves, praying as much with entreaty that we would receive the gift and take upon us the fellowship of the ministering to the saints. In verse 5, and this they did, not as we hoped, but first gave their own selves to the Lord and unto us by the will of God. In verse 6, in so much that we desire Titus that as he had begun, so he would also finish is in you the same grace also. In verse 7, therefore as ye abound in everything, in faith and utterance and knowledge, and in all diligence, and in all your love to us, see that ye abound in this grace also. Tayo po muna mag-pray. Nalangin tayo. Dakilang Diyos, salamat po na marami. Sa oras po nito, salamat po sa inyong biyaya. Bigyan niyo kami ng wisdom sa umaga nito, karunungan. And once again, ay pagpalayan kami muli ng inyong mga salita. Salamat po sa inyong mga anak na naroon dito. Pagpalayan mo kami katagpuin sa pangalan ni Jesus. Amen. You may now take your seat. Okay, as we close our lesson about giving, ay sana po meron tayong natututunan. Amen po ba mga kapatid? Kasi mahirap kung wala tayong matututunan. Alam niyo, kung tayo ay walang matututunan, sayang yung mga preaching. Kung wala tayong mga natututunan, sayang yung mga bagay na napapakinggan natin. That's supposed to be, every preaching of the Word of God ay makatulong sa atin, makatulong sa ating paglago, makatulong sa ating buhay, pananampalataya, lalo tayong gamitin ng Diyos. But, as I said, kung ang puso natin ay hindi tama, ang puso natin ay always negative, then the Lord will not bless us. Amen? Sabi nga, para lang tayong nandito every Sunday, yes, physically, we're present, but spiritually, mentally, we're absent. Amen? Kaya po, di ba tayo nai-engage sa iba? Yung bang tinatawag natin, agad and jealous, na yung iba ay masaya silang nakikinig, pero tayo ayaw nating makinig. Na yung iba,
they're willing silang matuto, masaya silang merong matutunan, pero tayo ayaw nating matututunan. Ayaw nating matuto. Amen mga kapatid? Tama po ba? Kaya po sana sa lagi natin pinapangaral dito, especially our topic this month of August is about giving. Again, hindi natin ito tinatakil para nakawan tayo ng pera, para kuhanan tayo ng pera, pero tayo ay pinag-aaralan natin ito for us to be reminded kung ano ba yung responsibility natin, ano ba yung kalalagayan natin bilang anak ng Diyos, ano ba yung mga dapat isaalang-alang natin, na maunawaan natin that everything na meron sa atin, hindi yan sa atin, yan ay galing sa Panginoon. And God wants us to be a good stewardship. Amen? A good stewarder. Maging mabuting katiwala. At sabi ng Bible, kapag tayo ay naging mabuting katiwala, mga kapatid, magpapalain tayo ng Panginoon. Amen po mga kapatid? Na tayo ay pinisikapin nating matuto, sikapin nating magkaroon ng kaalaman upang tayo ay lalong gamitin po ng ating pong Panginoon. Amen mga kapatid? Naalala ko, ay kapag tayo wala pong natututunan mga kapatid, tayo rin po yung lugi. Tama? Tayo rin po yung lugi. Kaya ano man yung sasabihin sa atin, ano man yung ituturo sa atin, let us accept it with a positive mind, positive heart, so that ang Panginoon ay mangusap sa atin at makagawa sa atin at tayo ay gamitin ng Panginoon. Tama? Amen po ba mga kapatid? Nalala ko yung isang estudyante ay pumunta dun sa kanyang professor. Okay? Ang problema dun sa estudyante na yon, lagi siyang binubuli. Binubuli siya lagi malusog. Laging mataba. Di ba? Laging siguro rin. Hindi ko yun. Lagi binubuli siya sa school, malusog. Parang mataba. Kasi naman, masiba naman talaga kumain. Di ba? Kung hindi tataba, masiba kang kumain. Di ba? So binubuli siya. Sabi niya, Mami, lagi akong binubuli doon sa school namin. Na ganito daw ko, mataba daw ko. Sabi ng mami niya, siya, pumunta ka doon sa doktor. Pumunta ka, kaibigan ko yung doktor. Sa tatawagan ko siya ngayon, sabihin ko, pupunta ka doon at patutulungan ka niya kung ano yung pwede mong gawin. So tinawagan mong nanay, yung kaibigan niyang doktor, sabi, pupuntahin man ako dyan, tulungan mo kasi ganito yung sitwasyon niya, ganito yung kalalagayan niya, binubuli siya kasi mataba siya. Tama? So bahala ka na. So pumunta yung anak. Okay, pumunta yung anak ay doon sa kaibigan na doktor ng kanyang nanay. So nagulat yung doktor, ang taba ka. So nagsabing mataba ka, na. Sabi niya, ay Dok, paano po ba ako matulungan? Sabi niya, para pumayat ako. Sabi niya, para pumayat ako. Alam mo yung minsan yung salitang walang kakwenta-kwenta yung salit, yung iskampa. Yung sabi, magpapapayat na ako ngayon. Ano po ba? Dami na ako narinig na gano'n. Jogging pa. Diba? Pa-airport. Yung iba nga, pasumba-sumba pa. Ang lupit. Habang nagsusumba, may hamburger. Ano nagtatabal, ano? Di ba, nag-exercise, o jogging. Pag may Burger King doon, o anong mga pagkain doon, minto mo na. Kasi nagutom yung kahit. Di ba? Marami na ako narinig. Magpapapayat na ako ngayong taon. Ang lupit ang resulta. Lalo tumaba. Alright? So sabi niya, ay, sige, ganito ang gawin mo. Para hindi ka na bulihin. Ganito ang gawin mo. Lahat lang ng kakainin mo, sabi niya. Lahat lang ng kakainin mo, na pagkain na pwede mong kainin, ay lahat lang lumalangoy. Sabi niya, lahat ng pagkain na pwede mo lamang kainin ay mga pagkain lumalangoy. Masus umuwi yung bata, umuwi sa bahay. Ngayon, nagtataka yung doktor. Hindi na bumalik yung bata. Nag-aalala siya.
tinawagan niya yung nanay niya, kasi nga magkakilala naman sila. Sabi niya, Mare, o kaibigan, kumustahin ko lang sana yung anak mo na isang buwan na hindi na bumabalik sa akin, na gusto ko lang malaman kung ano yung resulta. Kasi di ko alam kung ano yung naging resulta sa sinabi ko sa kanya. Sabi niya, okay naman po siya. Araw-araw nagsiswimming. Ang sabi nung doktor, ay ganun ba? Ayos ah. Sigurado, mga payat na yan. Maganda yan, magandang exercise yan. Ang sabi nung nanay, abay hindi dok. Ano po? Araw-araw, tinuturuan yung mga baboy namin lumangoy. Araw-araw, tinuturuan yung baboy namin lumangoy. Yung kambing, tinuturuan yung lumangoy. Yung baka, tinuturuan yung lumangoy. Kasi nga naman, yun lang daw pwede niyang kainin. Lahat ng lumalangoy. Ayaw magpapayat eh. Gusto lagi, mataba pa din. Nakita na, naintindihan niyo mga kapatid. Imbis na pumayat, hindi papayat. Kasi daw, kailangan daw kainin lahat ng lumalangoy. Hindi tinuruan niya yung baboy na lumangoy. Para yun ang pagkain niya. Hindi siya papayat. Lalo siyang tatawa. Hindi po ba? Paminsan, Marel, ganun tayo mga kapatid. The Word of God always telling us what to do. But, mga kapatid, minsan, kaysa gawin natin, kung ano yung napakinggan natin, ayaw natin gawin. Amen mga kapatid? Kaya minsan, imbis na meron tayong matututunan, meron tayong spiritual knowledge from the Word of God, minsan, ayaw natin. Kasi minsan, gusto pa rin natin gawin yung mga pamamaraan natin. Amen mga kapatid? Now, as we close this message, I entitled this message, Don't Give Up in Giving. Amen? Don't give up in giving. Huwag tayong susuko na magbigay sa Panginoon. Kasi, the more we give up in giving mga kapatid, it means you are telling ng Diyos ngayon ay huminto na pagpalain ka. Naintindihan niyo mga kapatid? Tama po ba? The only reason kung dapat hindi ka na magbigay ay dapat yung dahilan mo na lang ang Diyos hindi ka na pinagpapala. Dahil kapag hindi ka na pinagpala ng Diyos, ibig sabihin, mga kapatid, wala ka nang ibibigay. Amen mga kapatid? Pero, hanggat ikay naiintindihan mo na ang pagbibigay, ito po ay utos ng Diyos, ito po ay kalooban ng Panginoon at malaya tayong magbigay na meron kasiyahan sa puso natin. Yung biyaya ng Diyos, hindi yan humihinto para magpalain ka. Amen mga kapatid? Kaya nga dito, lagi napagandang example dito ng mga iglesia ng Macedonia na sila po, like sinasabi, sila po ay opposite. Amen? Like doon sa church ng Corinth, na yung church ng Corinth ay wala silang problema. All the resources ay meron sa kanila. Lahat ng kayamanan, lahat ng kultura, lahat ng infrastruktura, lahat mga kapatid. Wala silang problema. Alam niyo ang problema nila? Yung puso nila magbigay sa Panginoon. Amen? Sino pong kinakausap dito ni Apostol Pablo? Hindi po unbeliever, kundi mga mananampalataya. Mga anak ng Diyos ang kinakausap dito. Kaya lang ang problema, dahil ganun sila, nasanay sila sa buhay, na marangya, na lahat ay nasa kanila, and the problem, naging Diyos-Diyosan na nila yung pera, at yung pera na ang nagpokontrol sa buhay nila, at hindi na nila nakita o makita ano ba yung biyaya ng Diyos. Nakakala nila yung mga bagay na meron sa kanila ay biyaya dahil sa sarili nilang pagsisikap, biyaya dahil sa sarili nilang pagtatrabaho, kaya dumadami kung anong meron sa kanila, pero hindi nila totally naunawaan yung biyaya ng Diyos ay galing sa langit. Kaya nga sabi ng Apostol Pablo, nakakaya kayo, supposedly gamitin kayo ng Diyos, pero hindi. Kaya sabi niya, tignan ninyo yung mga mananampalataya sa Macedonia. In verse 2, ano sabi? Meron silang great trial of affliction.
meron silang deep poverty, marami silang pangangailangan, marami silang pinagdadaanan, marami silang mga problema, marami silang mga bagay-bagay sa buhay nila na marami pag pinag-usapan ng pera, wala silang maibigay, wala silang maiambag. Pero sabi ng Bible in verse 5, and this they did, not as we hope, but first gave their own selves to the Lord. Amen. Alam nyo, mga kapatid, dahil sinasabi, wala pong dahilan para hindi tayo maging kabahagi sa pagbibigay sa Panginoon. Amen? Hindi mo pwedeng idahilan, wala kang trabaho. Hindi mo pwedeng idahilan, wala kang pera. Hindi mo pwedeng idahilan na wala kang resources. Ang sabi ng Bible, once na naunawaan mo, ang pwede mo at una mong ibigay ay yung buhay mo sa Panginoon, then gagawa ang Diyos sa buhay mo para may maibigay ka. Amen. Naintindihan natin mga kapatid? Amen. Kaya sabi ng Bible dito, mga kapatid, ito mayaman. Pero mahirap pagdating sa pagbibigay. Ito mahirap, pero mayaman yung puso nila na magbigay sa Panginoon. Amen? Amen po ba? Amen. So, huwag tayong titigil sa pagbibigay. Amen? Now, let us look, mga kapatid. Number one, tingnan natin mga godly concept about giving. Okay, number one, I want you to understand that giving is a chance to please God. Amen. Amen? Giving is a chance to please God. Ang pagbibigay daw po ay yan ay pagkakataon upang ikaw ay maluwalhati ang Diyos sa kung ano ang meron ka. Tama? Kung ano ang meron ka. Ulitin ko, ang Diyos hindi lang siya nalulugod sa malalaking halaga. Ang Diyos hindi po nagtatangi sa halaga na pwede mong ibigay sa Kanya. Wala pong amount na hinihingi ang Panginoon upang ang Panginoong Diyos ay malugod. Amen? Hindi ang Diyos, mga kapatid, 1,000. Malulugod ang Diyos. 50, sasabihin ng Diyos, kulang yan anak. Hindi ka malulugod yan. Hindi ako malulugod yan. Amen po mga kapatid? Amen. Alam niyo po, gusto mo natin ma-isip dito. Ang Diyos ay nalulugod. It's not about the amount. Ang Diyos ay nalulugod the way you give to God. Amen. Hindi naman po sa pere. Hindi naman po sa halaga. Yung ikaw makita ng Diyos, willing kang magbigay, doon nalulugod ang Panginoon. Aanin mo yung maraming pera, ayaw mo nang ibalik sa Panginoon. Aanin mo yung maraming maganda yung trabaho mo, ayaw mo naman magbigay sa Panginoon. Aanin mo yung marami kang resources, ayaw mo naman magbalik sa Panginoon. Do you think malulugod ang Panginoon? Amen mga kapatid? Amen. That's why giving is a chance to please God. That's why sabi ng Bible in verse 2, wala silang maibigay, wala silang maibalik sa Panginoon. Kasi, in fact, sabi ng Bible, marami pa nga silang pangangailangan. Marami pa nga silang problema. Pero ang sabi dito mga kapatid, hindi naging hadlang yun. Para hindi nila matutunan, magbagay sa Panginoon. Tama po ba mga kapatid? So giving is a chance to please God. Amen? God gave you a job to please Him. Amen? God gave you a career, mga kapatid, to please Him. God gave you everything to please Him. Binigyan tayo ng pinagkakakitaan ng Diyos. Hindi para mangibabaw yung kasakiman. Hindi para mangibabaw sasabihin natin para marami dumami ang pera ko. Hindi para mangibabaw sasabihin natin para maging mayaman ako. Pero binigyan tayo ng trabaho ng Diyos. But the only reason, una, malugod ang Diyos yan. Tama? Amen po ba? Na nakakalungkot minsan, ang dami natin pinagagastasan. Mga kapatid, pinagagastasan ng mga bagay na minsan hindi naman nakakapagbigay luwalhati sa Diyos. And yet, hindi tayo nangihinaya. And yet, hindi kawalan po sa atin. Pero minsan nakakalungkot, pag tayo pinag-usapan magbigay sa Panginoon, nangihinayang tayo. Tama po ba mga kapatid? Naranasan niyo na yung gano'n? Na minsan meron kayong kailangan, pero mga kapatid, hindi ka manghihinayang kasi nandun yung desire mo na mabili. Kasi may mga di ba?
nandun yung desire natin na mabili natin. Magkano yan? Ganito, hindi tayo manghihinayang. Bakit? Nandun yung desire mo na mabili. Ang mahal naman ng pagkain na yan, it's okay. Nandun yung desire mo. Nag-crave ako ng lechon. Di ba? Isa din tayo nanghihinayang kung sa amount. Bakit? Kasi gusto natin masatisfy. Naintindihan natin? Pero bakit pagdating sa Panginoon, nanghihinayang tayo? Tama po ba? Pagdating sa Panginoon, nanghihinayang tayo. Kaya sabi dito, kapatid, giving is a chance to please God. Amen? Binigyan tayo ng Diyos, pinagkakakitaan, dapat maluwalhati ang Diyos dyan. At hindi dapat pwede sa pinagkakakitaan mo, mawala ka sa Panginoon. Naunawa natin mga kulit? Di pwedeng tayo dahilan yan para mawala. Alam nyo, minsan pinagpala tayo ng Diyos. Hindi tayo pinagpala para mapalayo tayo sa Panginoon. Amen mga kapatid? Hindi tayo binigyan ng Diyos mga kapatid ng magandang pera, magandang ng bahay. Amen? God did not give us a nice car, a nice job, a nice career, everything para lang mapalayo tayo sa Kanya. Kundi binigyan ka ng Diyos ng bagay na yan para lalo kang mapalapit sa Kanya. Para lalo mong gamitin na malugod ang Panginoon sa bagay na meron ka. Amen mga kapatid? That's why everything belongs to us. Binigay ng Diyos yan para magbigay ng kaluguran sa Kanya. Number 2. Not only giving is a chance to please God, but also giving is a challenge to prove God. Amen? In Malachi chapter 3 verse 10, ano sabi ng Bible ng kapatid? Ano sabi ng Bible? Malachi chapter 3 verse 10. Sabi ng Bible dyan, in verse 7, muna sabi niya, even from the days of you fathers, your fathers, you are gone away from my ordinances and have not kept them. Return unto me, and I will return unto you, saith the Lord of hosts. But ye said, wherein shall we return? Will a man rob God? And yet ye have robbed me. But ye say, wherein have ye robbed thee? In tithes and offerings. Ye are cursed with a curse, for ye have robbed me, even this whole nation. So dito, yung context dito, kinakausap ng Panginoon yung mga Israelites. Okay? Yung mga Israel. Kasi yung mga Israel, mga kapatid, sila po ay nakakalimot doon sa ordinansya na binigay ng Diyos sa kanila. Kaya sabi ng Biblia, pag sa verse 7, sabi ng Diyos, return unto me and I will return unto you. Amen? Said the Lord of hosts, but he said, wherein shall we return? Sabi ng mga Israel, saan kami magbabalik? Saan kami magbabalik, Panginoon? Ang sabi ng mga tao, kami ba'y nagnanakaw sa Diyos? Ang sabi ng Diyos, yet ye have robbed me, but ye say, saan? Sabi niya, in tithes and offerings. Amen? You are cursed with curse, for ye have robbed me, even this whole nation. Now, nawa natin mga kapatid. Now, yes, we are not Israelites. We're Gentiles. Amen? Yes, the context is about, mga kapatid, is para po ito sa mga Israelites. Pero in the Old Testament kasi, wala pang church. Nation ang meron. Ang church doon sa New Testament pumasok. Amen? Now, the essence of teaching ng Old Testament ay hindi po nagbabago para i-apply natin sa panahon natin ngayon. Bakit? Yung Diyos ba ng Israel ay hindi ba natin Diyos sa panahon ngayon? Yung Diyos ba nag-uutos kina Moises, hindi ba natin Diyos na sa panahon ngayon? It is the same God. Amen mga kapatid? Kaya sabi ng Bible, mga kapatid, in verse 10, bring ye all the tithes into the storehouse that there may be meat in the house. Ano sabi doon? And prove me now. Amen mga kapatid? And prove me now. So giving is, mga kapatid, is a challenge to prove God. Minsan, ang pagbibigay, yan po ay challenge upang lalo nating patunayan ang mga pangako ng Diyos sa atin. Tama?
So, simple mga kapatid. Amen? Subukan natin ng Diyos. Have you ever tried na sinubukan ng Panginoon? Amen? Ano sabi sa binasa natin verse 7? Return unto me, and I will return unto you. Do you know what is the word to return? Pagbabalik. Iba yung pagbabalik. Amen? Iba yung pagbibigay. Kaya ka nagbabalik kasi merong nagpahiram sa'yo. Tama? Yung nagbibigay, yun ay galing sa'yo. Ibibigay mo sa iba. Ang sabi ng Panginoon, ibalik mo sa akin. Ano sabi niya? Ibabalik ko sa'yo. Sinabi ba ng Diyos, kuhanin ko? Sinabi ba ng Diyos, ibigay mo? Kaya nga, ginamit yung word na return. Kasi para ma-realize natin, yung bagay na ibabalik natin, hindi yan sa atin. May nagpahiram lang yan sa atin. Amen. Amen mga kapatid? Kaya mo ibabalik yung trabaho mo kasi may nagpahiram ng trabaho mo. Kaya mo ibabalik yung pag-aaral mo, may nagpahiram ng pag-aaral mo. Kaya mo ibabalik yung lakas mo, may nagpahiram ng kalakasan mo. Kaya mo ibabalik yung buhay mo, may nagpahiram ng buhay mo. Ibig sabihin mga kapatid, ano man ang estado ng buhay natin dito, wala tayong pagmamayari. Lahat lang ng mga bagay na yan, pahiram lang ng Diyos. And anytime, pwedeng bawiin ng Diyos. And aren't you glad, hindi pa binabawi ng Diyos yung trabaho mo, hindi pa binabawi ng Diyos yung lakas mo, hindi pa binabawi yung magandang buhay na meron ka ngayon, kasi gusto ng Diyos, matutunan mo, magbalik sa Kanya. Amen. And God said, di ko naman kukunin ibabalik ko din. And take note, pag ang Diyos nagbalik, doble ba? Hindi bumbay ang Diyos, iba yun. Iba yung bumbay, panghiram yun. Tama? Ang hindi po, mga di ba, sa mga nagpapautang, di ba? O, mangutang ka. Kaya nga 5-6 eh. May tubo ka, alam yung tubo ng mga bumbay dito. Di ba? At matatalino pa yung mga bumbay. Hindi ka pwede hirang pera. Kailangan meron muna gamit. Di ba? Bago ka hirang tubo, o puhunan, order ka muna gamit, puno. Gano'n sila ka ng gano'n ng hira yan. At talino ng mga bumbay, ano? Hindi nila maghanap buhay. Pero ang Diyos hindi po bumbay, amen? The point is this, kapag nagbalik ka, asahan mo ang Diyos pag nagbalik, higit doon sa pinalik mo. Tama naman natin mga kapatid? That's why giving is a challenge to prove God. Patunayan natin na mayaman ng Diyos. Patunayan natin na makapangyarihan ng Diyos. Yes, minsan dumarating sa punto na marahil wala tayo. Dumarating sa punto na marahil ito lang yung pera natin. Dumarating sa punto marahil ito na lang yung kakayanan natin. But have you tried yourself, mga kapatid? Subukan ng Panginoon sa inyong buhay. Nasasabihin nyo, yes, Panginoon, eto na lang. Pero gusto kong patunayan yung kapangyarihan mo. Amen mga kapatid? Ano sabi niya? Ito, given na ito sa atin di ba? Sa pag-iika po, we should be responsible sa ating tithes and offering. Amen mga kapatid? We should give properly, sincerely, and honesty. Amen? Giving is a challenge to prove God. Ito, lagi natin sinasabi, di ba? Mga kapatid, maging matapat lang tayo sa pagbibigay sa Panginoon. Tama? Lang kayo mga, dahil sasabi kayo mga nag-aaral, okay, maging madamot. Huwag lang yung mindset nyo, hingi lang ng hingi ng kaon. Tama ba ko rin? Ito sa school, hindi ito tinuturo. Dito ito tinuturo sa inyo. Tama ko ba? Yung baon na binibigay ninyo, hinihingi ninyo sa mga magulang ninyo, hindi pinupulot ng mga magulang ninyo. Yung baon na hinihingi ninyo sa mga magulang ninyo, yan ay pinagkakatiwala din ng mga magulang nyo sa Panginoon. Tama? Amen. Maraming mga magulang nyo, may mga pagkakataon, wala na silang maibigay, pero dahil kailangan nilang gawin, magtiwala sa Panginoon, nakakapagbigay sila sa inyo. Tapos kayo, sasayangin nyo. Amen mga kapatid? Amen. The point is this,
matuto kayo na ngayon pa lang, di ba? Habang kayo nag-aaral, habang kayo nagsisikap, matuto kayo. Nakakahawak kayo ng baon. Diba? Si Aaron, 200 ang baon niya sa isang araw. 150 lang. 150. Tapos malapit ko eh. Lagi nakatambay din sa manggahan. O ba't nandito? Wala po akong pasok. Kinabukasan, nandiyan na naman. O ba't nandiyan na naman? Wala po kaming pasok. Ang lupit ng estudyante dito, araw-araw walang pasok. Hindi, Ryan. Grade 11 pa lang yan, ha? Walang pasok lagi. Hindi, Ryan. Pero ang punto, nakakawa kayo ng pera. Turuan ninyo ang sarili ninyo. Mga estudyante, huwag yung itailan. Estudyante lang ako, pastor. Nasa lang ako sa magulang. It doesn't matter. Turuan mo yung sarili mo. May baon kang 50, itabi mo yung 5 piso, text mo yan pag linggo. Kasi kapag ngayon hindi kayo nasanay, makakatapos kayo. Pagpalain kayo ng Diyos, hindi kayo pakikinabangan ng Diyos. Naintindihan niyo ako ulit? Habang ngayon bata kayo, mas maganda kayo, maturo na kayo. Kasi pag nakasanayan niyo yan, kahit saan kayo pumunta, walang problema niyan. Amen po ba mga kapatid? Tama? So giving is a challenge to prove God. Amen? Patunayan natin kung sino ang Diyos sa buhay natin. Amen? And I believe, marami ng pagkakataon na patunayan natin ang Diyos. Amen? Na marami mga punto ng buhay talagang as in. Kapatid, sabi nga, ang buhay natin parang coke, di ba? Minsan, zero. Minsan, sakto. Minsan, may kasalo. Ano? Marami, napatunayan na natin sa mga punto ng buhay natin. Minsan nga, walang-wala. Pero, tiwala lang sa... Alam niyo, yung buhay natin, parang gano'n lang talaga. Tiwala lang sa Panginoon. Tama? Kami, mga pastor, mga sinungaling kami. Pag tinatanong, pastor, kumusta na kayo? Okay lang kami, kahit hindi. May mga gano'n. Ano masasabi namin? Hindi kami okay, kapatid. Lagi namin sasagot, okay lang kami sa biyaya ng Panginoon. Ang punto ko dito, lahat tayo talagang sa Panginoon lang aasa. Hindi sa tao, hindi kanino man. Pag may problema, pag may pagsubok, pag may pangangailangan, sa Panginoon tayo magtitiwala. Na minsan, sabi mo, minsan, ma-amaze ka na lang na natapos yung isang buwan, parang hindi naman nagkulang ang Panginoon. Nakakain ka, kahit walang pagkain. Di ba? Ibig sabihin, nakakain ka na hindi ka pinabayaan ng Panginoon. Tama po ba mga kapatid? Pero bakit yung iba, tignan mo. Ang ganda ng buhay pero parang may kulang sa buhay nila. Yung iba, ang daming pera pero hindi masaya. Yung iba, ang daming mga pinagkakitaan pero hindi masaya. Bakit? Hindi nila alam unahin ng Diyos sa buhay nila. Amen? Number 3. Not only giving is a challenge, mga kapatid, to prove God, but also giving is a confirmation of proven being a child of God. Amen? Simple lang mga kapatid. Sabi diyan, giving is a confirmation of proven growth, being a child of God. Sabi ko nga, kapag tayo tumanda sa church, nang hindi man lang tayo natutong magbigay sa Panginoon, ibig sabihin, pinatunayan mo lang, wala tayong natutunan. Amen? Na pinatunayan mo lang that you are still a baby Christian, pinatunayan mo lang that still you are a immature Christian. Kaya nga sabi mga kapatid, yung pagbibigay ay confirmation of proven growth being a child of God. Yan ay isang patunay na ikaw ay natututo, na ikaw ay lumalago, na ikaw ay nag-excel sa iyong pananampalataya. Bakit? Dati hindi ka nagbibigay, pero naturuan kang magbigay, kaya nagbibigay ka na sa Panginoon. Amen mga kapatid? Pero kung tayo,
Every Sunday, nakakapakinig ng preaching. Every Sunday, nakakarinig ng challenge from the Word of God. At hanggang ngayon, when it comes to giving, ganito pa din tayo. Ayaw pa rin natin magbigay. Negative pa rin ang pagbibigay sa atin. It's still, hindi ka pa rin natututo. Tama mga kabarid? Ibig kong sabihin, pinapakita lang natin, wala pa rin tayong natututunan. Tama? Bakit minsan nakakalungkot pag sa mga mayroon tayo, mga pangangailangan, nakakagawa tayo ng paraan? Amen? May kailangan ka sa trabaho, nakakagawa mo ng paraan. May kailangan ka sa eskwela, nagagawan mo ng paraan. May pangangailangan kang dapat bilhin, nagagawan mo ng paraan. Meron tayong mga pangangailangan sa personal, nagagawa natin ng paraan. Pero bakit minsan pagdating sa pagbibigay sa Panginoon, bahala na kung wala mong may bigay? Naintindihan yung punto ko mga kulit? Amen? Na kapag tayo may mga pangangailangan, instant need, mag-iisip na agad tayo ng paraan. Pero bakit pagdating sa Panginoon, bahala na kung wala mong may bigay? It's unfair. Sana, kung gano'n tayo kasigasin, mag-isip ng mga pamamaraan. Kung meron tayong mga pangangailangan, sana pagdating sa pangangailangan din sa Diyos, maging malinaw po sa atin, lalo-lalo na ang Panginoon. Gawan din natin ang paraan. Tama? But listen to me. Sometimes, gawin natin in a nice way. In a right way. Pangit naman. Mga kapatid, mangutang muna ako kay Bumbay para may offering ako. Hindi ganoon. Ha? Hindi ganoon ang pagbibigyan eh. Ano sabi? Ibabalik natin. Bakit ang Diyos ang nagbibigay sa atin? Ganun ba yung pamamaraan ng Diyos? Ha? Ganun ba yung pangungusap ng Diyos? Anak, punta sa ibay. Sabi mo, irang ka muna at i-offering mo. Tama mga kapatid? Hindi po ganun ang Panginoon. Tama? Hindi po ganun ang pamamaraan ng Diyos. Ang pamamaraan ng Diyos, magtiwala ka sa Kanya at hayaan mong Diyos, maraming pamamaraan ng Diyos in a nice way to provide your needs. Dahil yun yung gagawin ng Diyos para makapagbalik ka sa Kanya. Naintindihan natin mga kapatid? Hindi po pwedeng yung ibibigay natin sa Panginoon, mga kapatid, ay galing sa hindi maganda. Tama? Kaya nga yung ba, nagtatrabaho, bakit? Kasi pinagsisikap pa na, doon sila magbibigay. Tama mga kapatid? Kung hirap naman, mang-hold up ka muna, wala pa pati, mang-hold up na ako. Pagbigay. Hindi po ba? Hindi ganoon ang Panginoon mga kapatid. The point, if you are a mature Christian, one of the sign that you are growing as a child of God, dapat ang pagbibigay, hindi na po ito kabigatan sa atin. Tama? Sa eskwela nga, lagi may mga kailangan bilhin ng mga estudyante. Pag dumaingin sa mga anak, mga magulang, di ba? O pwede lang mga pero kaya lang, naintindihan ng mga magulang, may pangangailangan ng mga estudyante. Na kahit wala sila, but they need to do something just to provide kung ano yung pangangailangan ng mga anak nila bilang estudyante. May project, wala tayong pera, pero gagawa ng paraan kasi kailangan project yun. Di ba? Pero sana maging safe na pamamaraan kung ano yung mga pangangailangan din sa gawain ng Panginoon, maging kabahagi tayo. Tama? Huwag natin iasa sa ibang tao ang pangangailangan dito sa church. Lahat tayo ay responsable at responsibilidad natin ano man ang pangangailangan dito sa iglesia. Kaya yung iba hindi na nagbibigay kasi nakikita nila yung ibang malaking binibigay. Kaya yung iba hindi na nakikibahagi kasi yung iba, mga kapatid, nakikita nila sila yung mas madalas makibahagi. Anong gusto nyo? Ibig sabihin, pinapakita lang, ikaw hindi ka lumalago at sila yung lumalago. At ikaw yung hindi pinagpapala at sila lagi pinagpapala. Gusto mo bang maging gano'n ang buhay mo? Amen mga kapatid?
Kaya po, lahat tayo dito, we are responsible sa ating mga responsibility as a child of God, not only a child of God, but also a member of this church. Kaya nga pag mayroong mga pangangailangan, dapat sama-sama tayo lahat. Right. Hindi naman kailangan pantayan mo yung ano yung meron kay kapatid. Kung yun lang ang kakayanan mo, then so be it. Mapupuri ang Panginoon dyan. Ang punto ko dito, matuto ka. Amen po ba mga kapatid? Matuto. Maturuan tayo. Ipakita natin may natututunan tayo. And yet, habang natututo ka, mawi-witness mo mga kapatid. Yung minsan, malaki lang yung binibigay mo. Maliit lang yung binibigay mo. Pero dahil gusto mong matuto at willing ka, makita mo, nag-i-improve yung binibigay mo. Tama? Eh bakit yung iba nagbibigay? Masaya naman sila eh. Ang problema ay, di ka na nga nagbibigay, ikaw ba'y nakasimangot? Tama nga kapatid? Ikaw na nga hindi nagbibigay, ikaw pa yung negatibo. Tama? Eh lahat na hindi gagamitin pagpapalayan ng Diyos. Amen po ba? Yung iba naman nagbibigay pero masaya sila. Because pinapakita nila ang pagbibigay, hindi kawalan. Sila na yung sinasabi, ang pagbibigay hindi po kawalan. Ang kawalan ay yung hindi pagbibigay. Tama? So ipagkita mo na may natutunan ka. Giving is a confirmation of proven growth being a child of God. Amen? And lastly, makita natin, mga kapatid, sabi diyan, giving is a Christ-like practice of the children of God. Amen? Giving is a Christ-like practice of the children of God. Ibig sabihin, kaya tayo magbibigay, kaya natin pinapractice yung pagbibigay, kasi ito yung unang pinakita ng ating Panginoon sa atin. Kung ang Panginoong Jesucristo po ay nagdamot, then magdamot tayo. Kung ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi nagbigay, then huwag tayong magbigay. Kung ang ating Panginoon ay hindi nagpakita ng pagmamahal, then huwag tayong magmahalan, mag-away-away tayo. Pero it's clear in the Bible, amen, na meron pong unang umibig sa atin. At nasabi ng Bible, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, and that is the Lord Jesus Christ. He gave Himself for us. Binigay niya yung buhay niya para sa atin. Hindi po optional. Hindi po tira-tira yung binigay niya. Hindi po yung napilitan siyang magbigay. Ibinigay niya ng pusa, masaya ang sarili niya para sa atin. Bakit? Tayo kasi makasalanan. Hindi natin kaya iligtas ang ating mga sarili. Amen mga kapatid? Mapapahamak tayo, delikado tayo makasalanan. At ang sabi ng Bible, walang taong makakapagligtas ng kanyang sarili. Kahit gumawa ka ng mabuti, hindi yan ang paraan ng kaligtasan. Kahit maging reliyoso ka, hindi yan ang paraan para pumunta ka sa langit. The only reason para ang tao makatiyak ng buhay na walang hanggan ay kailangan niyang sumampalataya doon sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Amen mga kapatid? Na kailangan buksan ng puso mo, tanggapin mo siya sa iyong puso by faith bilang Panginoon sariling tagapagligtas. At sabi, nakita natin, ang Panginoon ang siyang unang nagbigay sa atin, and because of that example, bilang mga Kristyano, yun yung pamamarisan natin. Amen mga kapatid? Kaya pag ikay Kristyano at madamot ka, hindi yun yung Christ-like example. Hindi yun yung example na binigay ng Panginoon. Tumataliwas ka doon sa pangalan na ibinigay sa iyo bilang isang Kristiyano. Amen mga kapatid? Tama po ba? Kaya kung tayo hindi nagbibigay sa Panginoon, hindi natin tinutupad o ginagaya yung pinakitang halimbawa ng Panginoon. Tama? Kaya that's why giving is a Christ-like practice. Amen? Kaya tayo magbibigay kasi ang Panginoon nagbibigay. Kaya tayo magbibigay kasi ang Panginoon ang siyang unang nagbigay. At kaya tayo magbibigay kasi yan yung buhay na pamamarisan natin dahil yan yung buhay na ang Panginoong Jesucristo ay nag-set
ng example paano tayo mamuhay dito. It means, nabubuhay tayo hindi dahil sa mga bagay na nakukuha natin, nabubuhay tayo dahil sa mga bagay na binibigay natin. Amen po mga kapatid? Abay, mahirap tanggap lang ng tanggap. Tama po ba? Subukan mong kain lang ng kain, hindi ka nagsisiya. Mamatay ka. Tama? Kaya ka nga kain ng kain. Dating araw, ilalabas mo yan, kaya ibibigay ka. Tama? Amen po ba? Subukan mong huminga, puro lang inhale lang ng inhale. Ano mangyari? Ha? Diba? The point is this. Mga kapatid, tingnan mo, kapag may sakit ka, tapos may aparato. Diba? Kita mo, pag gano'n. Ibig sabihin nun, buhay. Pag dumiretso na yun, patay na. Naintindihan niyo mga kapatid, tayo po ay nabubuhay hindi para patungkol lagi kung ano matatanggap natin. Tayo po ay nabubuhay kundi kung ano din, anong ibibigay natin. Amen? And the more you give, the more you will receive. Tama po ba? Hindi sinabi ng Bible mga kapatid, di ba? It's more blessed to receive than to give. Ha? Sagan? More blessed to give than to receive. God loveth a cheerful receiver and giver. Masayang nakakatanggap, pero mas masaya ang nagbibigay. Amen po ba mga kapatid? That's why, as we close this morning, kumusta po tayo sa pagbibigay ngayong umaga? Sawa ka na? Ayaw mo na? Pag inayaw mo pagbibigay, ayaw na rin ng Diyos pagpalaan ka. Naintindihan naman ko rin? Pero lagi ko sinasabi, lagi natin ilagay sa mindset natin. God is the creator of everything. Amen? Siya nagmamayari ng lahat ng bagay na meron sa atin. Ibig sabihin, kung siya nagmamayari, siya dapat ang napupuri sa mga bagay na ito. At ibig sabihin, wala tayong pagmamayari. Amen? Ano man ang meron ka, ano man ang sinusuot mo, ano man ang kinakain mo, ano man ang pinupuntahan mo, ano man ang trabaho mo, ano man ang kinikita mo, katiwala lang ng Diyos sa iyo. Amen po mga kapatid? Dahil meron dalawang prinsipyo sa Bible. Amen? Ang Diyos ang nagbibigay, ang Diyos ang nag-aalis. Tama? At kapag ang Diyos hindi tayo nakitang matapat, aalis ng Diyos, ibibigay doon sa matapat. Pero kapag naging matapat ka sa mali, pagkakatiwalaan ka ng Diyos sa malaking bagay. Amen po ba mga kapatid? That's why this morning, don't give up in giving. Always be positive. Amen? When your pastor said, let us give to the Lord, then be positive. Nama, I'm not stealing your money, but I'm just teaching you how to be faithful in giving so that the Lord will bless you. Amen mga kapatid? Hindi natin pinipress yung giving para kuhanin yung pera, kung palakin yung offering, pakilaman yung trabaho ninyo. I don't care anong trabaho ninyo. Pinakilaman ko ba yung trabaho nyo? Yung pinapakilaman ng trabaho niya. Pinapakilaman ko, maging matapat kayo sa trabaho. Para hindi kayo maging makasarili doon sa kung ano ang meron kayo. Dahil kapag gano'n ang mindset natin, tayo pagpapalain ng Diyos. I'm just teaching you para lalo tayong pagpalain ng Panginoon. Amen? So, huwag tayo humintong magbigay. Amen? The only reason kailan tayo humintong magbigay? Kapag ang Diyos, huminto ng pagpalain ka. At mangyayari yun kapag ikaw, hindi na nagbigay. Pero habang nagbibigay ka, ibig sabihin, lalo kong pinapakita, hindi huminto ang Diyos na pagpalain ka. Amen? Tayo po lahat ito ngayon. Tayo po manalangin sa Panginoon. Square, dakilang Diyos, naming Ama, na makapangyarihan po sa lahat. Panginoon, maraming pong salamat po muli once again for reminding us patungkol po sa pagbibigay. Panginoon,
ay salamat po sa mga paalala. Tunay nga na napakabuti po ninyo. I hope and I pray, Panginoon, that every messages about giving, hindi po ito naging katidisuran po sa amin. But always, tulungan niyo po kami na ito po'y makatulong po sa amin. Upang sa ganoon, saan man kami naroon, lagi nandun po galing maging mapagbigay, Panginoon. Especially as a members of this church, help us, Lord, na laging nagiging katuwang sa gawain po nito. Habang ating mga ulo nakatungo, mga mata ay nakapigil, marahil ang Diyos na usap sa inyo, marahil muli nakakalimutan mo na magbigay, it's not too late, you can commit once again sa Panginoon. Panginoon, patawarin niyo po ako, ako'y nakakalimut na sa aking mga responsibilidad. Nakakalimut ako, Panginoon, sa mga bagay-bagay na dapat palang ibalik mo po sa inyo. Na ang dami na po mga bagay, Panginoon, na binigay niyo po sa akin. Eh minsan, na-overwhelm ako, hindi ko na mamalayan, nakakalimutan ko na pala yung para sa inyo. It's not too late. Kung yan ang panalangin mo ngayong umaga, you may come. And you can commit once again to the Lord this morning. Sabi mo, Panginoon, muli, nandito ako, I will commit my life again, once again, my resources. I acknowledge na it is not belongs to me, it is belongs to you. At gusto ko, Panginoon, sa trabaho ko, sa pag-aaral ko, kayo po ang malugod. Sa aking kinikita, yes, malit man, Panginoon, marami rin akong pangangailangan, marami rin kami kailangan, pero naunawaan ko, Panginoon, na ibalik pa rin ano yung nararapat para po sa inyo. Kung yan ang panalangin nyo, you may come, you may come. Amen, amen. Sige po. You can commit your life once again. Panalangin sa Diyos. Yung trabaho nyo, my prayer, ang Panginoong Diyos, pagpalain lalo ang trabaho ninyo. Pagpalain ang bawat miyembro dito sa church. Pagpalain ang bawat pinagkakakitaan. Upang sa ganun ay lalong maging kagamit-gamit at kasangkapanin ng Diyos sa kanya pong ubasan. At lalo kayong pagpalain ng Panginoon. Yan ang panalangin ko. Yan din ba ang panalangin mo, Panginoon, pagpalain mo yung trabaho ko para lalo akong makapagbigay sa iyo. Panginoon, tulungan mo ako sa aking pag-aaral. Naunawaan ko kahit ito lang ang baon ko. Tulungan mo ako na ibalik pa rin ang para sa inyo. Upang sa ganoon, ako'y makatapos ng pag-aaral, pagpalain mo, gagamitin mo ito. Yan ang panalangin mo, estudyante ka, yan ang panalangin mo, you may come, you may come. Anything that you wanna come to the Lord this morning, you may come. Yan Diyos, mausap po sa iyo. God is the creator of everything. Binigyan ka ng lakas, ibalik mo sa Kanya. Binigyan ka ng pamilya, ibalik mo sa Kanya. Binigyan ka ng trabaho, ibalik mo sa Kanya. Binigyan ka ng pinagkakakitaan, ibalik mo sa Kanya. Because the conclusion of our life is the principle like Job. Ang Diyos ang nagbibigay, ang Diyos ang nag-aalis. Huwag mo nang hintayin, alisin ng Diyos. Bago mo ba ma-realize na ikaw ay magtapat sa Kanya. Kundi habang meron ka pa, magtapat ka. Lalo pararamihin ng Panginoon. Nagilang Diyos, salamat po ng marami sa paalala ninyo. Salamat po sa mga salita ninyo. I hope and I pray na mga salita ninyo naging pagpapala po sa amin. Na puso namin naging positibo. Na ang buhay namin ay naging positibo, Panginoon. If when it comes to giving, dapat, there's no doubt, there is no question, dahil malinaw po sa amin, kami isang mga katiwala. Salamat po sa bawat isa. Pagpalain kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Alright, you may now take your seat.